Sige po mga kapatid, wala na po ba? Sige po, tayo po'y manalangin, no? Tayo po'y lumapit sa luklukan ng awa ng ating Panginoon. Let's pray. O mahabagin, banal naming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa buong panahon na kami po ay yung ginabayan, iniligtas sa lahat ng kapahamakan. Kami po ay lumalapit sa iyong paanan, O Lord, sa lahat ng mga prayer requests, Lord. Amin pong inalalapit sa iyo. Si Cindy Brown and normal ang pag-anak niya ngayong July or August, Ama. Siya po ay yung bigyan ng kagalingan na sa kanyang pag-anak, Lord, ay inyo pong ilabas ang bata na malusog at walang anumang karamdaman, Lord. Amin pong tinatalaga sa iyo ang bata na ito, Lord, na sa kanyang paglabas dito sa mundo, O Lord, ay inyo po siyang gabayan, Lord, pati po ang pamilyang Brown na ito. At si Lisa Putal, siya po ngayon ay may constipation, hyperacidity, acid, reflux, pananakit ng tiyan at hika, O Lord. Ang aming kapatid na ito ay siya po ay naglilingkod sa inyo, ay amin pong inilalapit sa iyo na ang kanyang nararamdamang sakit, O Lord, ay inyo pong alisin, hawakan ng inyong mapagpalang kamay, O Lord, upang siya ay ang kanyang nararamdaman ay gumaan at bumalik ang kanyang paggana, Lord. Alam po namin ang kalagayan na mataas ang acidity, ang hypertension, O Lord, ay inyo pong pagpalain ang aming kapatid na ito na maibalik, no, ang kanya pong normal sa constipation at hyperacidity, Lord. At ang reflux, pananakit ng tiyan. At ito po ang aming kapatid na si Brenda Putal. Sana po ay siya ay gumaling sa psoriasis at pamamaga ng kamay, O Lord. Hawakan mo po siya, O Lord, na gumaling ang kanyang pamamaga ng kamay, bumalik sa normal, O Lord, at gumaling sa kanyang psoriasis, O Lord. Alam po namin na kayo po ang tagapagpagaling sa bawat isa sa amin, Lord. Amin pong inilalapit ang mga kapatid na ito upang sila po ay patuloy na maglingkod sa iyo, Lord. At andito po, inilalapit namin ang Shuk family. Lord, sila po ay magta-travel papuntang UK, London. Ang pag-iingat, O Lord, ay inyong igawad sa kanila na inyo po binigyan sila ng pagkakataon, O Lord, na makapunta sa UK, London, O Lord. Inyo po silang gabayan upang safe po sila makarating sa kanilang pupuntahan at sila naman po ay magpatuloy, O Lord, maglingkod sa inyong gawain. At andito po si Sister Rose Andrade. Humihiling po siya ng kagamutan sa kanyang ubo, O Lord. Alam po namin na usong-uso po ngayon ang ubo, sipon, O Lord. Siya po ay tinamaan nito. At amin pong dalangin na patuloy mo po siyang pagalingin sa kanyang ubo. At si Jane Abila, O Lord, siya rin po ay humihingi ng gabay sa kanyang pag-travel, O Lord, sa Taiwan. Ang aming mga kapatid na ito ay lalabas ng aming bansa. Simula umpisa pa lamang, O Lord, sila po ay inyong ginabayan. Binigyan ng pagkakataon upang makapunta ng ibang bansa, O Lord. Alam po namin na inyo po silang gagabayan hanggang sa sila po ay makarating
sa mga bansang ito ng Taiwan. Maraming salamat, O Lord, sa paggabay sa amin. Alam po namin na alam nyo na po ang aming mga pangangailangan. Ang mga kapatiran, ang mga kapatid sa online, O Lord, bagamat sila po ay may nararamdaman din po, physical, may hindi po sila nasabi sa amin ang mga kapatid na mga prayer request. Alam po namin na inyo po ito'y nalalaman. Amin din pong hinihingi ito ng kagamutan, gabay at proteksyon sa kanilang mga buhay. At sa mga hindi po namin kasama ngayon, O Lord, sila po ay inyong pagalingin kung saan po sila nandun sa sakit na sa karamdaman, sa banig na karamdaman, O Lord, upang sa susunod na pagtitipon sa araw ng Sabat, O Lord, sila po ay aming makasama. Amin po dalangin at pinasasalamatan. Ito po ay hiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will they were created and have their being. Let us all sing, Immortal, Invisible, God Only Wise, hymn number 21. Immortal, invisible, God only wise, inaccessible, hid from our eyes, most blessed, most glorious, the Ancient of Days, Almighty, victorious, Thy great name we praise. Unresting, unhasting, and silent as light, nor wanting, nor wasting, thou rulest in might. Thy justice like mountains, high soaring above, thy clouds which are fountains of goodness and love. To all life thou givest, to both great and small. In all life thou livest, the true life of all. We blossom and flourish like leaves on the tree, then wither and perish, but not change at thee. Great Father of glory, pure Father of light, thine angels adore thee, all veiling their sight. Oh Lord, we would render, oh help us to see, 'tis only the splendor of light hideth thee. Magandang umaga po at happy Sabat mga kapatid. Yan. Masaya po ba kayo? Yan. Pwede makita yung mga ngiti ng masasayang anak ng Diyos at magaganda. Yan. Ngayon ay patuloy tayong pinagpapala ng Panginoon at kaya inihiling ko sa inyo, lalo na ng Panginoon, ang ibigay natin ang mataas na pagsamba, papuri sa Kanya sa tanghaling ito. At remind ko lang po yung mga cellphone natin, kung pwede po, kung wala namang importanteng tawag, ay silent o i-off. No? Para po hindi ma-disturb ang ating mataas na pagsamba sa Panginoon sapagkat meron tayong mabuting balita na pakikinggan. At salamat po sa mga nanonood din, sumusubaybay sa FB Live. No, yung mga nagsisend ng stars, salamat po sa inyo sa pagkakataong ito na tumutulong sa mga nagbibigay ng budget din sa pangangailangan ng church. Salamat po sa lahat nanonood, saan man kayong dako ng mundo, ay datnang kayo rin ang pagpapala ng Panginoon. Sa umaga pong ito, nais kong pasalamatan ang mga nagsiganap sa ating programa at lalo na po sa maghahati ng tinapay ng buhay, nais ko siyang ipakilala para po dun sa mga hindi nakakakilala. No? At ang date po na ito na Sabat ay hindi ko makakalimutan. No? Isa pong kagalakan na ako ang magpakilala po sa kanya. No? Sapagkat darating ang mga araw na hindi natin siya makikita, matagal-tagal na ulit babalik. Kaya talagang hindi ko malilimutan itong July 18. At siya pa ang kauna-una ang nakakita sa aking apo. No? At sana makita niya rin doon ulit. No? Salamat. Kaya hindi ko malilimutan ang araw na ito. Sorry po. Kasi siya una nakakita sa apo ko eh.
Naunahan ako. Napasensya na po. Ako hindi ko pa nahahalikan yung apo ko, no? Pero ihahalik niya ako sa susunod. No, ang ating pong tagapagsalita ay matagal-tagal din natin naging tatay na iglesia. No? Mas magandang sabihin ko na yung mabubuting salita kaysa yung nakapikit na yan. No? Siya po ay mabuting kaibigan, ang ating maaasahan po, isa sa mga naging masigla nating elder. Hindi ako ang speaker, Teka lang. Ano na lang to, minsan lang. Siya po ay naging mentor sa lahat, no? Sa akin, sa aking mga anak. At ang ating pong, sapagkat makinig kayo mabuti, lalo na sa mensahe niya mamaya, dahil matagal-tagal natin siya maririnig. At ang aking dalangin po, sana sa pagbabakalik niya, pagbabakasyon niya, ay madatnang pa tayong malalakas at buhay. Lalo na po ako, senior citizen na. No, yan ang hinihiling ko sa Panginoon, na maging mapalad din ako, marinig ko muli ang kanyang magagandang mensahe, payo para sa ating lahat. Ang ating pong speaker, alam niyo na, hindi yun naka-long sleeve. Ito po, mukha lang pong imported, pero naka-Thailand barong yan. No? Salamat po sa inyong pakikinig. Ang ating pong speaker, Brother Sam Collado. Nawa po, ang mataas na pagsamba, ang ibigay natin sa Panginoon, iwaksi ang mga anumang kaisipan, mga problema, iwan natin yan sa tahanan at tayo patuloy na pumuri, sumamba sa ating banal na Panginoon. At meron pa akong babasahin pala. Psalms 95. Nais kong basahin natin to, kaya tayo narito. Psalms 95, verse 6. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Holy, holy, holy. To those who are able, shall we kneel. Holy, holy, holy. Holy is the Lord.
Let's pray. Our great God, loving and wonderful Savior, the giver, sustainer of all things, may all the glory and praises be unto you, and to you only this Sabbath day. In Jesus' name, amen. For our hymn of adoration, let's sing The God of Abraham Praise, hymn number 11. Bago po tayo manalangin, ating pong buksan ang ating Biblia sa 3 John verse 4. Kung ito po inyong nasumpungan, please say Amen. At ito pong sinasabi, wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay nagsilakad sa katotohanan. Pagpalain po ang talata at tayo po ay maniklod sa panalangin. There is a place where Jesus pleads for salvation, intercedes that we by grace
Dakila at makapangyarihan namin Diyos na aming Ama. Salamat po Panginoon sa biyayang ito ng inyong banal na Sabat. Salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagpahinga at muli makasama kayo sa araw po ng Sabat. Kayo po ang aming lumikha Panginoon at tagapagligtas. At sa inyo lamang po kami sumasamba Panginoon. Espesyal po namin dinadalangin ang inyong sinugo, si Brother Sam Collado, na siya magbabahagi ng inyong mga salita, Panginoon. Puspusin siya ng inyong banal na Espiritu, ng bawat salitang sasabihin niya ay hindi mula sa Kanya, kundi direkta po, Panginoon, mensahe mula sa inyo. Bigyan siya ng linaw ng kaisipan at kapangyarihan, Panginoon, sa pagpapahayag, upang kami ay mapalakas at maituwid sa aming malandas. Buksan po, Panginoon, ang aming puso at isipan upang matutunan namin ang inyong kalooban at maisabuhay ito. Marami pong salamat sa Panginoon sa pagtugon sa aming panalangin, kalaki po ng pagpapatawad sa aming pagkukulang at pagkakasala sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. O thou who hearest every heartfelt prayer, with thy rich grace store all our hearts prepare. Thou art our life, thou art our love and light. All at this Sabbath far with thee in bright. Bago po natin dalhin ang ating handog-agdika po, akin muna pong babasahin ang pamagat ng ating mga handog-agdika po. Ang pagkakawang gawa ng ating maging luho. Tiwala at pundasyon upang malubos ang mga kaloob sa mga kawang gawa. Sila ay nagmula sa isang panahon kung kailan hindi nila pinagyayabang ang mayayamang Kristiyano ang kanilang mga pagpapala. Naniniwala sila ang bawat isa sentro ng pag-aari nila ay sa Diyos at nakalaan lamang para sa kaniyang kalwalhatian, hindi sa kanila. Pagkalipas ng 2 dekada, ang kanyang simple ngunit pagbabago ng buhay na sagot ay patuloy na pa ring tumutunog sa kanilang mga pandinig ang pagkakawang gawa ng aming luho. Panahon na ngayon upang ibalik ang ikapo ng Diyos at ibigay ang mga handog na pangako na hinihikayat tayo. Planuhin ng maaga at itabi bilang presyo ng ating kita ngayong linggo, bawat isa sa atin ay dapat na may pananalangin, ilaan ang lahat ng kung anong mga luho ng ating tinatamasa nating malaki man o maliit at gumawa ng desisyon na isakripisyo ang ilan o lahat ng mga ito para sa luho, ang pagbabago ng Kaharian ng langit. Salamat at sa inyong katapatan. Pwede na po natin dalhin ang ating handog mga ika po sa harapan.
Tayo may yumuko sa panalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa loob ng isang linggo ninyong patuloy na pag-ingat at pagbigay ng lakas at kalusugan. At nagpapasalamat po kami, Ama, sa mga pagpapalang aming natatanggap buhat sa inyo. Narito po ang handog at ika po, muli po namin ibinabalik. Naway inyo itong pagpalain at nang magamit sa anumang gawain na inyong mga gawain. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng kabutihan at pag-ibig na ipinagkaloob niyo sa amin. Ito lamang pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. How shall we stand amid uncertainty? Where is our comfort in travail? How shall we walk amid infirmity when feeble limbs are worn and frail? And as we pass through mortal sorrow, how shall our hearts abide the day? Where is the strength that all may borrow? Teach us thy way, teach us thy way. Make us one, that our burdens may be light. Make us one, as we seek eternal life. Unite our hands to serve thy children well. Unite us in obedience to thy will. Make us one. Teach us, Lord, to be of one faith, of one heart, one in thee. Then shall our souls be filled with charity, then shall all hate and anger cease. And though we strive amid adversity, yet shall we find thy perfect peace. So shall we stand despite our weakness, so shall our strength be strength enough. Now bring our hearts to thee in meekness, till wilt thou bind them in thy love. Make us one, that our burdens may be light. Make us one, as we seek eternal life. Unite our hands to serve thy children well. Unite us in obedience to thy will. Make us one. Teach us, Lord, to be of one faith, of one heart, one in thee. Take from me this heart of stone,
and make it flesh, even as thine own. Take from me unfeeling pride, teach me compassion, cast my fears aside. Give us one heart, give us one mind, Lord, make us thine, oh, make us thine, make us one, that our burdens may be light, make us one, as we seek eternal life, unite our hands to serve the children well. Unite us in obedience to thy will. Make us one. Teach us, Lord, to be of one faith, of one heart, one in thee. One in thee. Magandang umaga mga kapatid and happy Sabbath. Thank you sa mga kasama ko na nanguna dito sa harap. At kala ko si Kuya Roy ang aalis. Na-move masyado si Kuya Roy. Thank you Kuya Roy. And thank you sa magkapatid na Carl and Johan. Magtutugtog din sila mamayang hapon sa AY. Sila kasama si CJ. Si Manny na lang ang walang part mamayang hapon. Welcome to Badulis family. They came from Thailand dahil ang kanilang 3 anak ay sa AUP na nag-aaral. So, ang parents nila babalik ng Thailand, magiging magpapahayo at magpapakarami. And thank you for this beautiful Thailand batik. Tama ba? Thailand batik. Thank you, Regine, for the message and song. Si Regine po ay ka-birthday ko yan. October 1 ang birthday namin pareho. Yan, matanda lang siya sa akin ng 10 years. Tama ba? Yan, matanda lang siya sa akin, pero hindi naman ate ang tawag ko sa kanya. Dahil cute naman siya at maliit. Kamusta mga kapatid? Kayo ba ay nakapagluto na ng masarap na pagkain sa potluck? Tapos, dahil sa sarap ng pagkain ninyo, sa potluck, walang dumating, walang kumain, pero ang sarap ng niluto mong adobo. Yun ang nararamdaman ng speaker kapag naghanda siya, tapos yung mga nakikinig hindi kumakain. Sayang, sabi. Sarap pa naman ang niluto ko ngayon. So, mga kapatid, tayo ay kumain ng salita ng Diyos ngayong umaga. At ito po ay may temang Walking with God na makikita sa 3 John verse 4. Hindi pa rin ayos yung relo. Pag ito napahaba, kasalanan nyo yan ha. Walang relo. Ayan, nilagyan na ng battery. As you know mga kapatid, this will be my last Sabbath here sa CA Church. At kami ng family ay aalis patungo sa ibang lugar. Kaya si Kuya Roy naiiyak kasi hindi niya nakita yung apo niya. Kami ang unang nakakita
Si Kevin and si Kim, if you're watching or you will be watching at 10 o'clock, so mga 6 a.m. sa kanila, happy Sabbath. And 6 p.m. Sila po ay nasa Atlanta, Georgia. Yun. Hindi nakapunta si Kuya Roy, kinulang yung pamasahe niya, kaya naiiyak siya. So next time, mag-iipon-ipon muna siya. And ang ating topic ngayon ay may kinalaman sa paglalakad. So marami tayong pag-uusapan tungkol sa paglalakad, mga kapatid. And kung kayo'y kakamustahin ko, kamusta na po ang inyong paglalakad? Bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Kayo pa po ba ay naglalakad? O humihinto? Lumiliko? Nadadapa? May kasabay ng lumalakad? O iniwan ng kasabay na lumakad? Kamusta ang inyong paglalakad? Kasi may meaning din yun eh. Yung naglalakad, sa una siya lang naglalakad, pagkatapos may nakasabay siyang maglakad, ibig sabihin, nagkaroon siya ng influence sa ibang tao sa kanyang paglakad. Yun namang naglalakad na may mga kasama, maya-maya ay iniwan na ng mga kasama, ano sa tingin nyo? Siguro, habang naglalakad, puro siya yabang, puro na lang siya problema, iniwan na siya ng mga kasama niyang naglalakad. So wala na siyang kasabay maglakad. O yung mga naglalakad na naman na nadadapa, tumatayo, naglakad ulit, tumayo, pag naglakad siya ulit, at nadapa, dapat pagtayo niya next time, si Kristo na ang kasama niya, tumayo. May naglalakad na naman na pumupunta sa kanan, sa kaliwa. So marami ang ating ginagawang paglalakad sa mundong ito. And sa 3 John verse 4, ang sabi ay natutuwa ang Panginoon, tingnan natin ang talata, na ang kanyang mga anak ay naglalakad sa katotohanan. So tayo ay mag-aaral ng paglalakad, mga kapatid. At pagpaumahin ninyo kung umabot na tayo ng AY, dahil ito na ang huli for this year. Pag next time na nakita, baka iba na kulay ng buhok ko, blondie na. It's either blondie or black or puting-puti. Yun lang yun. Pero siguradong hindi ang blondie. Okay. Buti pa si Brother Pilomino. Oh, walang kulay ang buhok. Sa mga kapatid, sa pagpapatuloy tayo mag-pray. Mapagpalang Ama, lubos ang inyong kahabagan at biyaya sa aming lahat. At lubos ang aming pasasalamat sa inyong kagandahang loob sa inyong mga anak. Kaya nga mag-aaral kami ng inyong salita, titingnan namin ang aming paglakad ngayon bilang Kristiyano. Ito ba ay nakaayon sa inyo o kami ba ay naglalakad ng kasama ninyo, Panginoon? So teach us today, may we learn from you, and may the wisdom from heaven and the inspiration of the Holy Spirit be upon us, especially to your servant, in Jesus' name, amen. So titingnan natin ang isang tao na naglakad sa Bible na ang pangalan niya ay si Enoch. So si Enoch ay naglakad at siya ay pangpito sa line from Adam. So si Enoch, ang tatay niya ay si Jared at ang anak niya, ang unang niyang naging anak ay si Methuselah. Alam niyo ba kung ilang ng edad ni Methuselah? Ha? Bible quiz. Oh, tama, 969. Yan. Pero si Enoch, ang edad niya lamang ay, mamaya makikita natin. So ang sabi dito sa talata, sa Genesis 5:24, and Enoch walked with God. So si Enoch daw ay naglakad kasama ang ating Panginoon. Yan lang ang pinaka-famous na talata, na verse na ating natatandaan pagdating kay Enoch at naaalala. And Enoch walked with God. Pero may pinanggalingan, yang talata na yan, papaano nagsimula si Enoch maglakad na kasama ang Panginoon. So dito, tingnan natin sa Genesis 5:21-23, kung bakit si Enoch nagsimulang maglakad kasama ang Panginoon.
So tingnan nyo maigi mga kapatid, dahil nandito ang history. Ang sabi dyan sa 21, and Enoch lived 65 years and begat Methuselah. Ilang taon si Enoch nung nagkaanak? 65. Yun, senior citizen, 65. At naging anak niya si Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. So nakikita niyo ba dyan mga kapatid, na hinighlight natin dyan na after he begat Methuselah? Ibig sabihin, sa loob ng 65 years, si Enoch ay hindi pa siya naglalakad na kasama ang Panginoon. After lang na manganak ang kanyang asawa, kay Methuselah, then he walked with God. So it takes 65 years for Enoch. Sa loob ng 65 years na yon, hindi nyo alam kung ano ang buhay ni Enoch, kung siya ba ay naglalakad ng kasama ng Panginoon o ano ang kanyang ginagawa. Alam nyo, yung lugar at panahon na kung saan nabuhay si Enoch, it is a very ungodly nation, ungodly world. So hindi natin malalaman on 65 years ano ang buhay ni Enoch bago ipanganak si Methuselah. So ang sabi diyan ay naging nakilala lang ng husto ni Enoch ang Panginoon pagkatapos siya magkaroon ng anak. Yon. Naalala niyo po ba ang inyong mga anak kung kailan ang kanilang first walk? Sino ditong mga nanay at tatay na nakakaalala at natatandaan pa fresh sa kanilang mga isip kung kailan unang-unang naglakad mag-isa ang inyong anak? Si Samuel, nung bata pa, naka-andador yan. Alam niyo andador? O kung alam niyo, matanda na kayo. Yung walker, alam niyo? O yun, medyo bata-bata na kayo ngayon. Walker. Pero andador ang ginamit ni Samuel dati, yung bilog na nakalagay sa loob na walang gulong. At natatandaan ko pa na siya ay tinuturuan maglakad ng andador sa bikutan nung maliit pa ang bahay ng aming mga biyanan. And kayo ba natatandaan nyo kung kailan unang naglakad ang mga anak nyo? Anong naramdaman nyo mga kapatid nung una nyong nakita ang anak nyo na naglakad mag-isa? Masaya kayo, di ba? O, kasi makakapag-SM na sila mag-isa. Masaya kayo, walang magulang na nakita ang anak niya na naglakad, na walang naggagabay, na hindi natuwa. Of course, natuwa kayong lahat, natuwa tayong lahat. Kaya, masaya mga kapatid, ang feeling ni Enoch nang makita niya si Methuselah nung nagkaanak sila. And dito, sabi sa sulat ni Mrs. White, sa Prophets and Kings, sabi niya, dahil si Enoch ay nagkaanak, nakita niya kung papaano yung pagmamahal ng ama sa anak. At na-realize niya yung pagmamahal ng Diyos Ama kay Jesus Christ. Kaya ang sabi doon sa description ni Mrs. White, nung na-realize niya yon, then Enoch walked with God. Nakuha niyo mga kapatid? Kung hindi pa lumabas yung anak ni Enoch, ano kaya ang buhay ni Enoch? Baka pwedeng yung katulad pa rin ng 65 years. Pero nung nagkaanak na siya, iba na ang kaligayahan ni Enoch. At iba na ang kanyang pagtingin sa kanyang anak. Iba na rin ang pagtingin niya sa kanyang lakad bilang ama. Iba na rin ang pagtingin niya sa kanyang lakad bilang Christian. Kaya kayong mga anak, alalahanin ninyo na nung kayo ay bata pa, tuwang-tuwa kaming mga magulang nung nakita kayo naglalakad. Ngayon, pag lumalakad na kayo, hindi nyo nakasama yung magulang. Mas natutuwa na kayong kasama yung best friend. Habang ang magulang naghihintay sa bahay, nayayain. Naiintindihan niyo ba ako mga anak? Kung paano natuwa ang magulang ninyo nung una, ganun din kayo dapat matuwa sa inyong mga magulang. To walk with them. Yayain niyo sila. Yan, habang malakas pa. Di ba?
Anyway, can you understand my Tagalog? I don't want to speak English. Other than Jim. Okay. At least nakakaintindi sila ng Tagalog. You want Thailand? No Thailand? No? Okay. O, Tagalog na lang, hindi na Thailand. So mga kapatid, kaya gusto kong pansinin ninyo na si Enoch, nag-iba yung buhay niya nung nagkaroon siya ng anak. Kasi ang isang tao, pag nagkakaroon ng anak, nag-iiba yung responsibility. Nag-iiba yung sense of responsibility. Hindi na katulad dati. Kaya kayong mga anak, matuwa kayo sa inyong mga magulang na may sense of responsibility. Sa inyong mga tito, tita, lolo, lola, na nag-iiba ang kanilang, alam nyo ngayon, alam nyo, yung mga magulang ninyo, ang dati binibili, pabango. Ngayon, ang binibili, ipicascent oil tsaka white flower. Dahil masakit na ang ulo sa mga anak. Dati, ang binibili ng mga magulang nung hindi pa nagkakaanak, Starbucks, Coffee Bean, Tim Hortons. Ngayon, ang binibili na yung lagayan ng dede, tsaka gatas. At tsaka bibili na lang ng gustong damit, naaalala pa yung anak, yung apo, yung pamangkin. Nakuha nyo, mga kids? Kaya matuwa kayo, mga kids. At nag-iiba ang responsibility ng magulang kapag nagkakaanak. Nag-iiba. Kaya gusto kong i-highlight yon kasi si Enoch, nung nagkaanak, nag-360 yung buhay niya. And Enoch walked with God nung nagkaanak siya. Kaya tayo mga kapatid, pwede palang mangyari sa buhay natin na maging 360 ang buhay natin. Kung ngayon, ang ginagawa natin, puro kalokohan, wala sa Panginoon, hindi maganda. Pwedeng mag-360 rin tayo agad. Hindi bago tayo magkaanak. Kung hindi, ma-realize natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya nga, ipinagkaloob ang kanyang anak dito sa lupa para iligtas tayo. At ang gawain naman ni Satanas, tayo ay mapahamak. And when we choose the wrong path, yun, nalulungkot ng Panginoon. Kaya yung nangyari kay Enoch, that he walked with God, ay pwede ring mangyari sa ating lahat. We can choose to have a 360-degree lifestyle. Talagang 360 agad. Okay? So, ang sabi ni Mrs. White, na-realize niya ni Enoch ang pagmamahal ng ama sa anak, kung kaya nagbago ang buhay ni Enoch. So, ang sabi dito sa sulat ni Mrs. White, sa Patriarchs and Prophets, ano ba ang mga katangian ni Enoch habang naglalakad siya kasama ang Panginoon? He was one of the humblest of men. Ano pa ang pinaka-superlative ng humblest? Humblestless. Siya na nga ang pinaka mapagpakumbaba sa mga tao sa panahon niya. Ganon ang pamumuhay ni Enoch. Kaya, alam niyo mga kapatid, di ba si Enoch nagkaanak, tapos nasabi he walked with God. Nung nagkaanak siya, naging humblest of men siya, naging mapagpakumbaba. The closer the connection with God, the deeper was the sense of his own weakness and imperfection. Naihambing niya na yung kanyang pinapakitang pagmamahal sa anak niya, hindi niya mapantayan yung pagmamahal ng Ama kay Jesus Christ. Kaya sabi niya, I am so weak and imperfect. Kaya ang basihan ni Enoch ay ang Diyos parate. Kaya he walked with God. Ano pa ang sabi doon? How did he walk? Enoch avoided constant association with them and spent much time in solitude, giving himself to meditation and prayer. So nung nagkaanak si Enoch, mas marami daw ang ginugol niyang panahon sa pag-meditate and prayer. Minsan, mahaba lang yung panalangin natin kapag ang anak natin ay napakakulit,
napakadaming ginagawang kalokohan. Panginoon, ang anak ko, pupunta na naman ako sa guidance office, ano na naman ang ginawa ng anak ko? Oh, Panginoon, yung anak ko napaaway na naman. Ang haba ng panalangin, no? Pagka minsan, umahaba yung panalangin natin kapag ang anak ay maraming ginagawang kalokohan. Napapahaba talaga. At pagka minsan, mas maraming meditation natin, lalo na kapag ang mga anak natin ay may sakit, mas mahabang panalangin yan. May sakit, kailangan ng tuition, kailangan ng trabaho, kailangan makapasa sa board, kailangan ng ganito, ganyan. Mas mahaba ang meditation at ang panalangin. Ngunit si Enoch, hindi naman ganun ang sitwasyon. Nung naging ama na siya, mas hinabaan niya ang meditation and prayer. So si Enoch ay naglakad na siya ang pinakamapagpakumbaba na tao sa panahon nila at ginugol niya ang kanang panahon sa prayer and meditation. So mga kapatid, ito po ay amazing facts. Ako po ay walang naging kaaway simula pagkabata. Yung nakaaway ng nakasuntukan, yung nakaaway na ng gulo, ng rumble, nag-riot, kahit yung nakipagbatukan lang dyan, nakipagsigawan sa mga kaibigan. Kasi alam niyo mga kapatid, ang iniisip ko, pag ako'y nakipag-away, at ako'y nagkaanak, at kasama ko yung anak saka naglalakad sa CA, at nakita ako nung kaaway ko, madadamay yung anak. Nakuha nyo? At ayaw ko na may madamay, lalo na yung family. Kaya iniwasan ko makipag-away sa kahit kanino. Kaya wag nyo na akong awayin. Dahil hindi ko kayo papatulan. Totoo mga kapatid, alam po ninyo na ang iniisip ko, paano pag nakipag-away ako, tapos tumagal ang panahon, nakita ko yung kaaway ko, kasama ko yung nanay ko, tapos habang naglalakad ni nanay ko, may bumato sa amin, tapos yung pala yung nakaaway ko dati, di madadamay pa si nanay. Oh. Kaya ayaw ko talaga makipag-away dati. Iniiwasan ko makipag-away. Kahit kayang-kaya kong patumbahin ng 10 sa 5 seconds. Mga kapatid, si Enoch, siya ay nagpakumbaba nung siya ay nagkaroon ng father responsibility. Ibig sabihin, nakita ni Enoch yung pagmamahal ng ama kay Jesus Christ at nakita niya kung gaano kababa si Jesus Christ na nagpakababa dito sa mundong ito para iligtas tayo. Kaya sabi ni Enoch, ako na talaga ang pinakamahina at imperfect na tao. Kaya tinawag ngayon siyang pinaka-humble. Naalala niyo ba nang sinabi sa Bible na kung sino ang nagmamataas ay siyang ibababa at kung sino ang nagpapakababa ay siyang itataas? Yun, si Enoch. He lived as the humblest man on this earth. At alam niyo mga kapatid, ang taong mapagpakumbaba, sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi siya parating tama. Tama ba? Ang taong mapagpakumbaba, hindi niya sinasabi sa kanyang sarili na siya ay parating tama. He listens to everyone. He encourages everyone to tell their opinion dahil doon din siya matututo. At alam nyo ba na ang taong humble, siya yung madalas at saka siya talaga yung natututo. Kasi ang taong ma-pride, she will not take anything from you dahil mas tama siya. Kaya mas piliin natin maging mas mapagpakumbaba. So ang sabi diyan sa Patriarchs and Prophets ay Enoch continued to grow in God's grace. So that's how he walked. At ang sabi dito sa text mga kapatid, ito yung pillars of faith sa Hebrews 11. By faith, Enoch was translated that he should not see death. For before his translation, he had this testimony that he pleased God.
So, yung mga naka-highlight dyan, mga kapatid, mahalaga yan, ha? But without faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Unahin natin yung sa taas. He pleased God. Ang sabi doon, bago daw si Enoch kuhanin ng Panginoon, He pleased God. Sa Tagalog, ano yung sa Tagalog, He pleased God? Sa inyong mga Bible. Kinaluguran. Di ba nung lumahon si Jesus Christ sa River of Jordan, ano ang sabi? Ito ang aking anak na kinaluluguran. This is my beloved Son, on whom I am well pleased. Ang sabi doon, si Enoch, sa kanyang paglakad, nakasama ang Panginoon, na-please niya daw ang Diyos. Alam niyo po ba na napakasarap kapag na-please mo ang Panginoon? Dahil may reward. Okay. Paano niya na-please ang Panginoon? But without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, si Enoch nabuhay ng 300 years of pleasing God. Kasi si Enoch nabuhay ng 365. Yung 65, hindi pa siya nag-walk with God. 300 yung nag-walk with God, si Enoch. And on 300 years, he pleased God. Yan. Tayo, ilang years na ba tayo naglalakad? Ako, 49 years old. Magiging golden boy na ako sa October 1. So kayo, ilang taon na kayo naglalakad nakasama ang Panginoon? So sa ilang taon na yon, saan doon yung you please God? Pang ilang years? Si Enoch, 300 years. Oh. Hindi nga natin ma-please yung Panginoon sa Sabbath. Kasi pag AY, wala na tayo. Tama o ang sakit ng tama? Kasi hindi mo na nga ma-please ang Panginoon kasi umaga ka lang nandito. Pag AY, wala na. Paano ma-please ang Panginoon? Si Enoch, 300 years, nag-AY. Ako, mag-50 years old pa lang ako. O si Enoch, piniplease niya ang Panginoon by faith. Ibig sabihin, nung si Enoch nagkaanak at marami pang sons and daughters, parati niyang inilalapit ang kanyang mga anak sa Panginoon and how he can please God sa pagkakaroon ng maraming anak. And how he can please God on those 300 years. So mga kapatid, sa ating ginagawang paglilingkod, ang sabi dyan sa verse 6, si Enoch, he diligently seek the Lord. Seek. Alam niyo yung seek, mga kapatid? Hinahanap. Ang hinahanap, hindi yun accidental. Ang hinahanap ay sinasadya. Kaya nga hinahanap eh. Natandaan niyo ba yung story ng babae na hinahanap niya yung nawawalang coin sa Luke 15? Did you remember the story? Hinahanap niya, ibig sabihin, sinasadya niyang hanapin at makita yung coin. Dito, diligently seek. Ibig sabihin, sinasadya ni Enoch na hanapin ang Panginoon araw-araw for 300 years. Tayo ba mga kapatid, sinasadya nating hanapin ang Panginoon every day in our life? Baka aksidente. Kunyari, paggising mo, pinukpok ka ng nanay mo ng Bible, magbasa ka. Aksidente lang eh. Hindi mo hinanap, saan na ba yung Bible? Magbabasa na ako eh. Hoy, mag-pray ka na. Ay, oo nga. Parang aksidente lang yung pagkakakilala natin sa Panginoon. Dapat sinasadya natin. Si Enoch, sinadya niya ang paglakad na kasama ang Panginoon for 300 years. Sinasadya. Pagka minsan, iba lang ang sinasadya natin eh.
Kaya mga kapatid, kung bakit na-emphasize yan, dahil yan ay para sa ating lahat, that we should diligently seek God. Ano pa ang sabi sa Spirit of Prophecy? Story of Redemption, chapter 7. He waited before God and prayed to know His will more perfectly, that He might perform it. At ang sabi pa doon, the Lord loved Enoch because he steadfastly followed him and abhorred iniquity and earnestly sought heavenly knowledge that he might do his will perfectly. So, nakita nyo ba yung naka-highlight? Pareho, di ba? Pareho o same? Same na pareho, no? Know His will more perfectly and do His will perfectly. Pag nalaman mo ang kalooban ng Panginoon sa'yo, yun din ang gagawin mo. Ayan o, know, nalaman. Sa baba, do. Nakukuha niyo ba mga kapatid? So nag-aaral tayo Please stay with me, mag-study tayo. Hindi pa pwedeng nalaman mo lang ang kalooban ng Panginoon na hindi ka pala, bawal ka na pala mag-soft drinks dahil nag-acid ka, sinabi na ng doktor na huwag ka mag-soda, huwag ka mag-soft drinks, o huwag ka na masyadong magkakain ng maalat. Alam mo yun. Pero doon tayo nagkukulang sa do. Do His will. Tanungin ko kayo mga kapatid, alam nyo ba na ang Adventist ay nagsisimba ng midweek? Sagot! Alam nyo ba na ang Adventist nagsisimba ng midweek? Nasaan kayo? Alam nyo ba ang Adventist nagsisimba ng Vesper? Nasaan kayo? Tayo. Alam nyo ba ang Adventist nagsisimba ng AY? Pag kayo mamayang hapon, alam natin, doon tayo nagkukulang sa do. Yung paggawa ng kalooban ng Panginoon. We people tend to just know, pero kulang sa do. Alam niyo po ba na ang tithes and offering, na ang tithes ay 10%? Alam niyo na ang tithes ay 10%? Naghulog ba? Nagbibigay ba? Nagbabalik ba kayo ng tithes? Alam nyo rin na dapat mag-offering pag pinagpala ng Panginoon? Yan. Mabuti alam natin. At gagawin din natin. So marami tayong alam tungkol sa Adventist. Ang mahalaga, ginagawa natin. Kasi, sabi sa Bible na makikita ng Panginoon na tayo ay kanyang mga minamahal, ay tayo nagmamahal sa Kanya kung sinusunod natin ang utos ng Panginoon. Diba? Sa John nakasulat. Ang sabi doon, kung sinusunod. Hindi sinabi doon, kung alam nyo lang. Kung hindi, mahal tayo ng Panginoon kung sinusunod natin ang utos ng Panginoon. Hindi sinabi sa talata na kung alam mo ang kautosan ng Panginoon, mahal mo siya. Pero ang sinabi doon, kung sinusunod at tinutupad mo ang utos ng Panginoon, nagpapakita na mahal mo ang Diyos. So, yan. Kaya si Enoch, ang sabi doon, inaalam niya ng maigi ang will ng Panginoon para magawa niya na perfectly. So, mga kapatid, si Enoch, pinaprioritize niya ang will ng Panginoon instead sa kanyang personal na kagustuhan. Kung may gusto si Enoch gawin, tinitingnan niya muna kung yon ay will ng Panginoon at kung hindi, hindi niya susundin yung kanyang sariling gusto. Yon. Nag-gets nyo mga kapatid? At ang sabi dito sa sulat ni Mrs. White, when we plan, we ask God His will and not what we want. Kaya dyan sa mga nag-aaral, alamin ninyo kung ang inyong pag-aaral ay will ng Panginoon. Kung hindi na kayo nakakapaglingkod sa Panginoon dahil sa pag-aaral, pagtatrabaho,
pagninegosyo at nawawala na kayo sa paglilingkod sa Panginoon, hindi yan will ng Panginoon sa inyo mga kapatid. We have to prioritize the will of God. Anong sabi sa Matthew 6:33? But seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yung will muna ng Panginoon ang hanapin natin. Pag naghahanap ka ng trabaho, ano bang will ng Panginoon sa ating buhay? Pag kayo ay nagkatrabaho at sumahod, anong will ng Panginoon? Hoy, sa mga nagtatrabaho, Kesh, pag sumahod ka, anong will ng Panginoon? Ibalik sa Kanya ang tithes. At kung gaano ka pinagpala ng Panginoon, you get a portion ng blessing sa ng Panginoon as an offering. Yun ang will ng Panginoon. Huwag muna kayo magbayad, pagkasahod, yung will muna ng Panginoon. So, when we plan, we ask for God's will. Sa Romans 12 verse 2, ang sabi dyan, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Sabi kanina, balikan natin. Ang sabi kanina, hinahanap daw ni Enoch yung will ng Panginoon para magawa niyang maigi. Ang sabi sa Romans, be ye transformed by the renewing of your mind, para daw magawa mo yung perfect will of God. Yung palang sagot. Para magawa mo ang perfect will ng Panginoon, kailangan ka magkaroon ng renewing of your mind. Nakita nyo naman sa illustration yung uod na naging pupa, na naging hanggang sa naging caterpillar and butterfly. So mga kapatid, there should be a renewing of mind to know and to do the perfect will of God. Yan yung formula. Ipinapakita na sa atin ni Paul sa Romans 12 verse 2. Ano ba yung sinasabing renewing of your mind? Sa may mga lisensya, anong ginagawa nyo sa lisensya nyo bago mag-expire? Nire-renew. Bakit nyo nire-renew? Para hindi mag-expire. Yung mga teacher, bakit kayo nagre-renew ng license? Para makapagturo. Yung may mga lisensya, bakit nagre-renew? Para makapag-drive ulit ng hindi illegal. Yung marriage contract, nire-renew ba yon, Pastor? Ano pa ang mga bagay sa mundo na nire-renew? Birth certificate, nire-renew? Hindi. So, ibig sabihin, patuloy yun. Bakit nagre-renew ng mind? Ano bang meron sa mind? Bakit nire-renew? So, isipin niyo mga kapatid, ano bang meron sa mind ko? Bakit kailangang i-renew? Kasi kahapon, Sabado, maayos yung mind ko. Kasi nakikinig ako sa sermon. Ngayong linggo, yung mind ko corrupted na. Kasi kung ano nang pinanood ko, balita, saksakan, barilan, kung ano-ano na, ngayon yung mind ko corrupted na. Gusto ko na kay BBM, gusto ko na kay Sarah, hindi ko na malaman. So, i-renew. Alam nyo, nire-renew yung mind para ma-direct ka ulit sa kalooban ng Panginoon. Ay, naku, hindi pala tama yan kung may pinapanigan. Ay, hindi pala tong tama yung iniisip ko. Masama na yung iniisip ko sa kapatid, masama na yung iniisip ko dun sa ibang tao. Renewing of the mind. Kaya nga ang sabi ni Pablo, at ang sabi ni Enoch, hindi makakagawa ang tao ng will ng Panginoon kapag hindi nare-renew ang mind on the things of God. We cannot stay on evil and wicked things while we want to please God. Nakuha niyo mga kapatid? Pagka minsan, kailangan i-renew yung mind natin.
Kasi ngayon, ngayong araw na to, gusto ko magpatato. Saan kaya maganda? Sa likod, para din nyo makita. Sa puwet kaya. Pero, maya-maya, kailangan ma-renew yung mind ko kasi parang mali yung iniisip ko. Kasi sabi sa Bible, huwag lagyan ng ink ang katawan. Alam nyo ba na kailangan ng renewal ng mind para maging tama yung desisyon natin sa buhay? Pag hindi tayo na-renew ng mind, we will stick to the suggestion of Satan, suggestion of the enemy. And then, kaya tayo magkakaroon ng mga bad choices. Kaya kayong mga anak, pag nagkaroon kayo ng bad choices, malungkot yun sa magulang. Alam nyo, ang mga magulang nagtatrabaho, minsan napapagalitan ng amo, nakakaaway ang mga katrabaho, nahihirapan mag-commute din, nahihirapan magtrabaho. Pagkatapos, dadating sa bahay, alam nyo kung anong mas nakakapanghina sa magulang? O mga anak, makinig. Alam niyo kung anong mas nakakapanghina sa magulang? Hindi yung trabaho. Ang mas nakakapanghina sa magulang, yung pagdating mo ng bahay, anak, medyo makalat ang bahay natin. Tapos sasagot yung anak, yun ang mas nakakapanghina sa magulang. Hindi yung trabaho, kasi yung trabaho, pag natulog kami, malakas na kami bukas eh. Yung nag-away kami ng boss ko, bukas okay na naman kami. Pero yung uuwi ka ng bahay, hindi na nga nagkusa ang anak maglinis, mag-asikaso sa bahay, tapos sasagot pa sa magulang, yon ang mas nakakapanghina. Amen, parents? Response, mga anak? Naku po! Alam nyo, mga anak, kailangan din natin ng renewing ng mind. Kaya, ang sinasabi ko sa mga bata, magkusa kayo sa bahay kasi ang role ng anak ay tumulong sa magulang. Dapat may unity. Ang role ng magulang, maging responsible, ipagkaloob kung anong kailangan ng anak at ng tahanan. Eh yung anak, hindi role ng anak na pagdating sa bahay, ihagis yung damit, ihagis yung bag, ihagis yung medyas, ihagis kung ano-ano, ihagis. Tapos maghahanap ng ulam. Pag hindi gusto, yan na naman, bili na lang sa tindahan. Hindi yun ang role ng anak. Ang role ng anak, buti nakapagluto si nanay, kahit na anong nandiyan dyan, yun ang kakainin. Pag hindi pa nakapagsaing, magsaing. Hindi siya sabing, pagdating ng anak, hindi pa nakapagsaing si nanay, buti pa yung kapitbahay. Ang hirap na maging magulang, Mas napapagalitan na ng anak. Ang mga magulang naman, be responsible din tayo tulad ni Enoch. Dahil nung naging magulang si Enoch, naging responsible siyang magulang and he walked with God. Alam niya yung gawain ng isang magulang na dapat mahalin ng anak, mahalin ng family. So, we have to have a renewed mind. Ewan ko lang sa inyo mamayang hapon kung sino dito marirenew ang mind at babalik. Renewing of mind to do God's will. Tandaan ninyo, hindi natin sinusunod yung ating gusto. Ang sinusunod natin ay yung gusto ng Diyos, ng Panginoon. Kaya kung nagbabalak ka, kapatid, mamayang hapon, sa iyong gagawin, wag mo nang ituloy. Dito ka pumunta at magsamba sa Panginoon. We have to have a renewal of mind. Mga kapatid, alam niyo po ba na napaka-bigat sa isang tao na magbalik ng tithes? Pag 10 piso, madali lang. Pag 100, madali lang. Pag 10,000, sabi, bakit 10,000 ang tithes ko ngayon? Pag 20,000, parang lumalaki ah. Tapos ang iniisip mo na yung CLC. Ano ba ginagawa ng CLC dito? Pag 30,000 na yung tithes mo, parang kinocompute mo makatlong beses eh.
Maka hanggang 5 beses. Pag lumalaki na, parang napapangiwi ka na eh. Sabi mo, hindi naman nagbibisitation si Pastor Dalton. Tapos yung tithes ko, laki-laki. Joke lang yung pastor. Yung pag lumalaki na, parang nabibigatan na tayo sa Panginoon. Hindi natin alam, dahil lumalaki yun, pinagpapala tayo ng Panginoon. And we have to give the proper, appropriate offering sa Panginoon. Na-bless ka ng 50,000, ibibigay mo sa Panginoon, tip, 50 pesos, 100 pesos. Tip na lang yun. Ang sabi ni Ellen White, a right proportion ng pagpapala sa iyo. Yun ang ibigay na offering. Alam nyo na yan, na malalaki na kayo. Proportion dapat. So, ang aking sinasabi dyan, mga kapatid, renewing of mind. Sa pagkakataong ito, gusto kong pasalamatan ang mga kapatid at ang mga kabataan na kayo ay nagre-renew ng inyong mind, nagpapagamit sa gawain ng Panginoon. Kung ano man ang inyong mga services, ministry sa Panginoon, ako ay nagpapasalamat sa inyo mga kapatid at ipagpatuloy po ninyo yan. Yan tamang gawain na yan. So, wag niyo kakalimutan mga kapatid na tayo ay minsan mga uod, pero hindi tayo nanatiling uod. Tayo ay naging paru-paro. Naging maganda sa mata ng Panginoon dahil we have renewed our mind. Okay. So, dito sa isang illustration na to, mga kapatid, may isang painter na yung painting niya, inilagay niya sa isang plaza. Yung plaza, ano na ba ngayon yun? Sa term ng mga Gen Z. Park. Ito kasi plaza yan dati eh. Ang sabi niya doon, nagsulat siya sa painting niya. Ang sabi, look for the things that needs to be corrected on this painting. So yung mga tao, naglapitan doon. So nung nakita nila yung mga mali, nilagyan nila ng, kasi may iniwan yung painter doon na, na ballpen. So nilagay nila, ito, mali yung pagkakalagay ng puno, mali yung kulay ng halaman, mali yung pagkaka-placement ng mga mountain. So ang daming mga tao na nagsulat-sulat doon sa painting kung ano yung makikita nilang dapat na i-correct. Yan. So bumalik na yung painter kasi iniwan niya lang doon. Pagtingin niya, wow, ang dami. So, kumuha siya ulit ng painting. The same painting. Kasi dalawa pala yun. The same painting nilagay niya. Kasi marumi na yung painting niya. Sinulatan na ng mga tao. Pinalitan niya yung nakasulat. Anong nakalagay dyan? Look for the things that needs to be corrected on this painting. Di marami nagsulat. Pinalitan niya, ang nilagay niya, if you can see an error on this painting, please try to correct. Ibig sabihin, nag-iwan siya doon ng gamit. Pag mali, yung kulay, palitan mo yung kulay. And so, ang result, walang gumalaw sa kanyang painting. Kasi, ang moral ng story, ang tao lang pala, ay ang tao ay prone lang sa pagtingin sa dapat i-correct or error. Pero pag i-correct na, yun, dun tayo kulang. Pag magsasuggest ka na ng magandang bagay, dun kulang. Marami kang napupuna sa church. Pag tinanong ko, sige, anong suggestion mo? Yun, dun kulang. So, ano tayo? Yung naghahanap ng i-correct o magko-correct? Saan nyo gusto? Sa maghahanap ng mali o magtatama ng mali? Parang nahimik na kayong lahat. Bahala kayo dyan. Basta ang sinasabi dyan, di ba nandun tayo kanina balikan nga natin, nandun tayo kanina sa renewing of mind. So mga kapatid,
dapat mai-renew, maitama natin ang ating mind natin. Hindi lang tayo naghahanap ng mali. Hindi lang tayo naghahanap ng kung ano ang magagawa ng church para sa atin. Maghanap din tayo ng magagawa natin para sa church. Hindi lang tayo maghahanap ng kung ano yung maibibigay ng Diyos sa atin. Maghanap din tayo ng maibibigay natin sa Diyos. Pag ang Diyos lang nagbibigay, tayong hindi, anong tawag doon? Letter U ang start. Ha? Lakasan mo. Unfair. Kapag ang Diyos lang nagbibigay, tayo walang binibigay sa Diyos, unfair. Tayo sa Diyos. It's unfair. May isa pang term doon, letter S. Ha? Selfish. Pag yung church lang hinihintay natin na maibigay sa atin, tayo walang maibigay sa church, that is unfair and selfish. Mag-isip din tayo ng maibibigay sa church. Mag-isip tayo ng maibibigay sa Diyos. Hindi lang yung Diyos ang magbibigay sa atin. Will you say amen? Kaya mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na buhay, like Enoch, maglakad tayo, walk with God, magpakumbaba tayo, hanapin natin paano natin mapiplease ang Panginoon at ano ang maibibigay natin sa Diyos, hindi lang yung maibibigay niya sa atin. And so, ang sabi dito ni Mrs. White, ito po ay nabanggit ko na rin dito and this is important. Ang sabi niya, none but those who have fortified the mind with the truths of the Bible will stand through the last great conflict. Tandaan niyo mga kapatid, kung sa Tagalog, ano sa Tagalog ng fortified? Yung mga nagbumibili ng fortified milk, ano sa Tagalog? Pinagtibay, pinatatag, fortified. O, Tagalogin natin. Yung mga taong pinatatag ang isip sa mga katotohanan sa Bible, sila lang ang tatayo sa pinakamalakas, pinakamalaking tunggalian sa mundong ito. Kapatid, kung hindi mo naman na-open ang Bible, paano naman mapofortify ang mind? Hindi tayo pwedeng ma-fortify ng 30 minutes, 45 minutes sermon dito sa harap. No. Every day ang fortification ng mind. Alam no, nung farewell bonding kami ng mga youth diyan sa taas, I challenge them na when you go to church, sino ba yung attend doon? Ano yung challenge ko doon, Jabel? Yes. I challenge them, when you go to church, bring your physical Bible. Sabi ko sa mga youth, not your cellphone Bible. Di naman Bible yung cellphone eh. Sabi ko sa kanila, when you attend to church, you bring your physical Bible para malaman ng mga tao sa lawas na pumupunta ka sa church on Saturday na ikaw ay isang Seventh-day Adventist Christian. Huwag mong itago. Kaya, pagbalik ko, o kaya pag nakita nyo sila na hindi nagdadala ng physical Bible, isumbong nyo sa akin yung mga youth council na yan. Ikaw, Ibet, nasaan ang physical Bible mo dyan? Mga kapatid, ang tatayo lang sa huling panahon ay yung pinatatag ang isipan sa katotohanan at salita ng Biblia. Hindi sinabi dyan na yung tatayo sa huling panahon ay yung nakikinig lamang ng sermon, yung nagsisimba lamang. Hindi ganun ang sinabi. Kung hindi, yung truth sa Bible, nag-aaral ng Biblia, ginagawa ang Biblia ang pagkain every day. Do you have your Bibles? Do you study your Bibles? Do you seek God with your Bibles? Yan lamang ang makakatayo. And so, ang sabi diyan, and eto mga kapatid,
kung bakit sa buhay ni Enoch ay kokonti lamang yung sulat sa Bible ng kanyang story, pero siya ay nabuhay na hindi nakaranas ng kamatayan. And one of the writings ni Mrs. White, dito rin sa Patriarchs and Prophets, and even Jude, ang sinabi, si Enoch naglulong siya sa pagdating ni Jesus Christ. That's why, nung panahon ni Enoch, siya ay nag-prophesy, at ang sabi niyang, behold, the Lord cometh with 10,000s of saints to execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of all their ungodly deeds, which they have ungodly committed, and of all their hard speeches, which ungodly sinners have spoken against him. Nakita niyo kung ilang ungodly yung binanggit sa iisang talata? 4 na beses. Ibig sabihin, si Enoch nung panahon na yon, siya ay nabubuhay sa ungodly world. Kaya alam nyo, pagtapos ni Enoch, nagkaroon ng baha. At ang sabi sa Genesis, the thoughts and minds of men are evil continually. Wala na. Wala nang inisip yung mga tao, kundi puro kasamaan. Evil continually. Kasamaan, kasamaan, kasamaan. So, ibig sabihin, si Enoch namuhay sa mundo na ungodly at ipinamalita niya that the Lord will come. How many of you, mga kapatid, ang excited pa sa second coming? Baka hindi na kayo excited sa second coming, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, pag ako'y nakarating sa langit, parang gusto ko kayong i-threat eh. Pag ako'y nakarating sa... Alam niyo, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon at makarating ako sa langit, tatanungin ko rin si Enoch, Enoch, how did you walk with God? Kayo, mga kapatid, pag na kayo nakarating sa langit, sino ang unang-una niyong kakausapin? May naisip na ba kayo? O baka ayaw niyo umakyat? Sama-sama tayo doon. Naisip niyo na, mga kapatid, kung sinong unang tatanungin niyo sa langit, kakausapin? Alam niyo, pag hindi niyo nami-miss yung second coming, hindi kayo nagkakaroon ng vision ng gagawin niyo sa langit. O kita niyo, pag-a-attend kayo ng wedding, ng birthday, alam mo kung ano magagawin doon. Hanapin ko sa ganito, kausapin ko siya, tanungin ko ano bang love story, etc. Kayo ba, naisip nyo na kung sinong una nyo kakausapin sa langit? Pag kayo nakarating? Pag hindi nyo pa naisip, baka iba yung pupuntahan nyo. Yan, mga kapatid. Alam nyo, si Enoch, siya ay kinuha ng Panginoon. Siya ay nandun na sa langit. Pero na nandito pa siya sa lupa, ipinapangaral niya na tayo ay maging excited sa second coming. Don't get excited on what this world can offer you, but be excited sa second coming. Alam niyo, mga kapatid, we are in this world, but we should not be worldly. Magkaiba yun. We are in this world, but we should not be worldly. Salamat sa mga kabataan na hindi nagju-jewelries. Hindi minamantsahan ng katawan. Maganda naman tingnan kahit walang jewelry. Nakita ko ngayon mga nag-JS prom na mga Adventist na mga bata. Sabi ko, they stand on their faith. Salamat sa mga kabataan na nagta-tithes and offering. Nakikita ko inyong mga envelope. And saludo ko sa inyo, yung mga kabataan na nagta-tithes and offering. Kahit walang income, pero may income sa baon, nagbabalik sa Panginoon. We have to be excited on the second coming. Pag hindi, mga kapatid, ano pa yung pangalan nating Seventh-day Adventist? Pag hindi ka excited sa second coming, ang pangalan mo lang, Seventh Day.
Kasi yung Adventist, second coming yun eh. Nakuha nyo? So, dapat maging excited tayo sa second coming. And Enoch walked with God in humility, in constant communion with God, in seeking to do His will, in the hope of second coming of Christ. Mga kapatid, lahat ng yan, ginawa ni Enoch for 300 continuous, prayerful, and meaningful life while Enoch is on this earth. And pagdating ni Enoch sa edad na 365, ang sabi sa description ni Mrs. White, ang kanyang muka, ang kanyang countenance ay parang nag-glow na parang anghel, and kinuha na siya ng Panginoon. For 300 years, Enoch walked with God. For 365 years, Enoch lived on this earth to give us an example that we can also walk with God. And it's possible, mga kapatid. Naisip lang natin na mahirap dahil yun ang suggestion ng kaaway. Pero ang sinasabi ni Enoch, pwede. Pwede. So Enoch walked in humility, in constant communion with God. May naisip ako mga kapatid, na dapat tayo mga Adventist, hindi tayo program-oriented. Alam niyo po yung program-oriented? Anong susunod na part pagtapos ko? Anong sunod na part pagtapos ko? Bon. Closing song. Pagtapos ng closing song, closing prayer. Pagkatapos ng closing prayer, we have this hope. Program-oriented. Alam natin yung pagkakasunod-sunod. Ang dapat daw sa atin ay tayo ay experiential Christian. Tinuturing natin ang every Sabbath an experience with God, not a program. Midweek is an experience. Vesper is an experience. Sabbath is an experience. Outreach program is an experience that we have to cultivate. Maging experiential Christian tayo, hindi program-oriented. So our walk with God is not one time. We walk with God ngayon. Bukas pag ayaw natin, pwede. We walk with God on Wednesday. We walk with God on Thursday. Pag Friday, hindi. Our experience and walk with God is constant. Not our choice, but God's will. We walk with God daily. So, we walk with God, we talk with God. We walk with God, we obey God. We walk with God, we learn from God. Sino bang dapat matuto? Ang Diyos o ako? Ang Diyos o ikaw? Di ba tayo dapat matuto? Bakit sabihin natin sa Panginoon, Lord, ito yung gusto ko eh. Sabi ng Panginoon, hindi, ito yung tama. Pero ito yung gusto ko. Sabi ng Panginoon, ito yung tama. Pero ito yung masaya. Ito yung tama. We walk in the perfect will of God. So, my dear brethren, brothers and sisters, we continue to walk with God. At mga kapatid, matagal-tagal tayong hindi magkikita, siguro taon ang bibilangin, and ang mahalaga, we continue to walk with God. Not walk with your leaders, not walk with your pastor, not walk with your advisor, not walk with your mother, not walk with your spouse, not walk with your girlfriend or boyfriend, not walk with your best friend, but walk with God. So it is my prayer na tayo ay magpapatuloy sa paglalakad kasama ang ating Panginoon.
In response to the message we have heard, let us sing, "Oh, Let Me Walk With Thee," hymn number 554. Oh, let me walk with thee, my God, as Enoch walked in days of old. Place thou my trembling hand in thine, and sweet communion with me hold. In love the path I may not see, yet Jesus, let me walk with thee. I cannot dare not walk alone. The tempest rages in the sky. A thousand snares beset my feet. A thousand foes are lurking nigh. Still thou, the raging of the sea, O Master, let me walk with thee. If I may rest my hand in thine, I'll count the joys of earth but loss, and firmly, bravely journey on. I'll bear the banner of the cross till Zion's glorious gates I see. Yet, Savior, let me walk with thee. Let's pray. Kapagpala naming Diyos, kayo po ay punong-puno ng kahabagan, biyaya at awa. Kami ay nagpapasalamat dahil alam po namin na sasamahan niyo kami sa aming patuloy na paglalakad bilang mga Kristiyano. Ang daan ay hindi madali, ang daan ay masalimuot, ngunit kung kasama namin kayo naglalakad, Panginoon, kami ay magtatagumpay, itatayo niyo kami sa aming pagkabagsak, hahanguin niyo kami sa aming pagkalubog, at ililid niyo kami sa aming daraanan na dapat na lakaran. We thank you, O God, sa inyong patuloy na pagmamalasakit sa inyong mga anak. And we thank you for the love of our Lord Jesus Christ. Nasa Kanya, Panginoon, kami ay makakasiguro ng tagumpay dahil kami ay sasamahan niya katulad ng paglakad ni Enoch. Tulungan niyo kami, O Diyos, we may come on different trials and temptations sa buhay na ito. At kung ano po ang aming mga pinagdaraanan, Panginoon, kayo lamang ang nakakaalam. So help us, Lord, we stay walking with you and doing your will and constantly having a good relationship and knowing and doing your perfect will for us. Help and bless us, Lord. Kami ay mahihina at sa aming kahinaan, alam po namin na kayo ang aming magiging kalakasan. And please dismiss us with blessings. And kami ay maglalakad sa mundong ito na ilawan at asin sa mga taong nakakasalamuhan namin at maitaas ang inyong banal na pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.
you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves? Are you living by God's word and by His power? By His grace, my friend, let us hold fast to the end, till we see our Savior come again. Mga tanda ay nagsasabi, Jesus muling darating. Sala at lumbay ay papawiin, anak niya ay kukunin. Kaligtasan ba'y iyong ipinababatid? Salita ng Diyos ikinabubuhay. Sa biyaya niya, maghawak hanggang wakas. Si Jesus kay lapit ng dumating. Happy Sabbath, everyone.